Narito nga pong News TV Quick Response Team sa Masbate kung saan patuloy po sa paghahanap ang mga otoridad sa kinabagsakan ng eroplano ni DILG Secretary Jesse Robredo at 20 piloto ng naturang eroplano. Kanina nga po ay patuloy ang search and rescue operation at hindi lamang po mga local divers ang nakikibahagi dito kundi pati mga Australian at ibang mga nationalities pa. Bukod po dyan ay umaabot na sa 300 ang bilang ng mga divers na nagtutulong-tulong para po mahanap ang mismong kinabagsakan, ang lugar kung saan po bumagsak. Ang problema po kasi ayon na rin po sa mga diver ay medyo malakas po ang undercurrent o yung agos po sa ilalim ng dagat. Kaya po ito po ang isa sa nagiging problema nila. Kung tutusin po, actually ay medyo delikado rin po ang lalim na sinusuong ng mga diver, lalo pat dito po ay usually po mga 100 plus feet lang ang kaya normally ng isang diver, pero sa pagkakataon po ito ay meron pong mga 200 plus o di kaya abot pa sa 300 talampakan ang kanila po kailangan sungin. Mahanap lang po ang wreckage ng eroplano ni DILG Secretary Jesse Robredo. Kanina po nagkaroon tayo ng pagkakataon na lapitan yung isa sa mga barko na ginagamit na command post at mismong dyan sa laot kung saan po nagmumula ito pong mga diver at dito nakita po natin yung mga Australian diver na dineploy kaninang tanghali na yan. Pero pinagbawalan po tayo na lumapit pa upang makakuha ng panayam at lalo pat medyo mabubulabog daw kung sakasakali yung ilalim ng dagat kapag may mga motor o di kaya mga sasakyang pandagat na lumalapit po sa naturang lugar. At umabot po hanggang alas 5 ang pag-dive ng nitong mga rescuers pero sa ngayon po ay ongoing ang press briefing dito po sa isa sa mga kubo dito sa nagsisilbing command post. Pinangungunahan po yan ni DOTC Secretary Mar Rojas at iba pa pong miyembro ng gabinete. At mamaya po, antabayanan po natin kung ano po ang update sa naturang press conference na yan. Samantala ay subukan po natin ngayong kapanayamin si Ginoong Jose Butch Robredo Jr. Siya po yung kapatid ni DILG Secretary Jesse Robredo na nag-aabang po dito ng update kaugnay pa rin ng ginagawang search and rescue operation. Magandang hapon po, Sir Butch. Good afternoon. Apo. So sa ngayon po ba kumusta po ang sentimiento ng pamilya? Pumasok na po sa pangalawang araw itong search and rescue. Kami po, ang loob namin ay handa na sa kung ano man ang mangyayari. Although siyempre, still hoping, hoping na sana po ay, kasi total hindi pa naman po siya natatagpuan hanggang ngayon, sana po ay andyan pa siya. Opo. Talagang wala namang imposible sa Panginoon. Wala naman po. Wala naman po. Yun po ang aming sentiment. Pero kami po ay inahanda na namin ang loob namin. Siyempre, para lalo na dun sa mga bata kasi hindi naman na sila mga baby o yung hindi nakakaintindi. Kaya inahandaan na kung hindi pa kinuha si Jess, siyempre lahat kami although 2 araw na kasi kaya medyo kami nawawala na ng pag-asa although hindi pa naman siguro. Sana hindi naman. Apo. At sa buong maghapon ho ba, kumpara kahapon, may nakuhang manifest? Ngayong hapon, meron kami nakuhang mga dala-dala ko dala-dala ko nga. Pero yung mga mga debris lang na maliliit nandoon sa isang kumpul na yun na may skid mark, yun lang nakuha nung kasama naming Amerikano na diver. Yun lang nakuha niya. Maliliit lang. Yung tapos yung kinunting niya yung skid mark, nakita niya papaliit. Sabi niya highly unlikely daw. 75 meters na ito. Opo. Ito po yung piyesa na binabanggit po ninyo. Tatlo siyang piraso. Meron pa daw siya nakikita doon ng mga Sabi ko, akin na lang muna ito para meron naman ako at least na nahawakan man lang. Opo. Kung ano. Ito, 3 lang. Yun lang. Sabi niya, meron pa daw doon mga glasses, meron pa daw doon mga kung ano-anong mga debris.
Yan ang sinasabi. Opo, at siguro panghuling salita po kung sakasakali na napadpad po sa isa sa mga isla si Sana Secretary po Robredo. naman kung malaman po namin at kami po handang-handa puntahan. Alam ko naman po na kami po umiikot naman. Tinanay na namin kasi yung mga relatives ko po may speedboat na nakaparada dito at meron naman silang mga troll na nakaikot naman. Opo. Talaga naman po tinitingnan naman namin sila. Opo. Kaya lang, wala naman talaga kaming nakikita kasi marami po naman sa amin na kami natatanggap na text messages Opo. na sinasabi na meron daw a certain Alberto who says that Jess was wearing blue but he was not wearing blue. He was wearing his polo barong with a DLG marking, color gray. That I know. Kaya although kahit pa nga kuminsan parang alam mo naman na hindi totoo, kaya lang siyempre iisip mo pa rin baka naman. Opo. So pinatingnan pa rin namin po. Opo. Importante, hindi ho nawawalan ng pag-asa yung pamilya. Hindi naman po kami nawawala ng pag-asa. Inihahanda lang namin yung sarili namin sa worst case scenario. Yun lang naman kami. Maraming pong salamat, Ginoong Butch Robredo po. Isa sa mga kapatid po ni DILG Secretary Jessie Robredo.